minsan napipilit po tayo, nabibigo po tayo, at nagkakaroon po tayo na tinatawag na parang sa piling natin ay bakit ganun? Hindi ako nagtagumpay, bakit ganun? Naranasan ko yung kabiguan ito, bakit ganun? Hindi nangyari yung gusto ko. Alam niyo po ba kung bakit? Number 1, isa-isayin po natin ito, no? Yung verse na to. Number 1, una, dito po sa ating binasa, makikita po natin yung pahayag ng Diyos kay Jeremiah. Na isang pangungusap ng Panginoon kay Jeremias para isabihin ng propetang Jeremiah o Jeremias sa mga Israelita sa kanyang mga nasasakupan kung ano ang nais ipabatid ng Diyos sa mga tao para makamit yung tagumpay at naisin natin sa ating mga buhay. At take note mga kapatid, hanggang ngayon po, applicable po ito sa ating mga buhay. Number 1, nasabi dito, huwag ipagyabang ng matalino ang karunungan. So dito sa binasa natin, verse 23a, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matalino ang kanyang karunungan. So bakit may mga tao na piling nila sa sarili nila ang taas-taas ng tingin? Piling nila sa sarili nila, hindi na sila babagsak kasi matalino, no? Piling nila sa sarili nila, tapos ako na, graduate ako ng cum laude, tapos ako ng abogado, tapos ako ng doktor, tapos ako ng teacher. Ganyan ang konsepto minsan ng mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon. At ganyan tayo noon. Nung wala po tayo sa Panginoon, piling natin ang talino. Pero ang katotohanan, sa banal na kasulatan, minsan, ganito po yan eh. Yung talino kasi ng tao, doon po binabase kung ano ang meron ka para itaas ang iyong posisyon. Pag hindi ka matalino, oops, mababa ka lang. So ganyan po ang takbo ng ating bansa. Diba, pag mababa ang pinag-aralan mo, hanggang ano ka lang, factory worker ka lang, o kaya assistant ka lang, o kaya doon ka lang sa pinakamababang pwesto. So ganyan ang basihan ng ating bansa. Pero pag makita yung resume mo, wow, ang galing, ang tataas na ngayon, ay bakasing tao, tanda. So yun po yung basihan. Pero alam nyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, binanggit ng Panginoon sa unang Korinto, tignan po natin, alam na po natin lahat. Chapter 3, verse 19 and 21. Sabi dito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamamangan sa paningin ng Diyos. So kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, kahit gaano ka kadiskarte sa buhay mo at tagumpay, kung ang talino mo ay pansanlibutan lang, ang tingin mo sa atin ng Panginoon ay mahal. So baliwala yan. No? Baliwala yung galing, baliwala po yung husay at talino. No? Inaalala ko kapitbahay namin. Sabi ko lang, no? Sabi na, ang galing-galing ko. Sabi na sa kanya, ang husay ko. Hino mo, halos score ko sa exam namin. Sabi niya doon, no? Tatlo lang ang mali. So, ibig sabihin, 97. Sa 50, kasi yung tulungan namin doon. So, ibig sabihin, 47. So, sabi niya gano'n. Pero, yung tao na yun, nung hanggang sa nakagraduate po siya ng high school, nakatapos ng college, wala naman trabaho. Bakit? Kasi tamad. Aanin talino. No? Kung ayaw naman kumilos, kung ayaw naman gamitin mo talino, ipinagkaloob sa kanya. Hindi masamang maging matalino ka, Hindi masamang maging mahusay ka. Kasi gift po ito ng Panginoon. Hindi masama yung mga bagay na nasa iyo kung gagamitin mo lamang po sa paglilingkod sa Panginoon. At naniniwala ako, lahat po tayo kaya narito kasi yung talino at karunungan at kahusayan na meron ka ngayon ay handa mong ipagamit sa Panginoon. Amen. Hindi mo titigan kung ano ang nasa paligid mo, hindi mo babasihan, ay baka mas magaling siya, ay baka mas mahusay siya, ay baka mas magaling ako sa kanya, ay baka wala akong alam. Kapatid, hindi mo yung basihan ng Diyos. Pagdating mo sa spiritual na realidad. No? Tanda po natin mga kapatid, ang sanlibutan. No? Ang tingin ng Diyos dyan, kahit gaano kahusay yan, ng mapaligid. Sino na sabi ng Bible, maliban na lang lumapit at makakilala yan sa Panginoon. Doon lamang po papasok yung karunungan na pinatawag sa Kanya. Kaya maniwala po na sinabi dito, gaya ng nasusulat sa verse 19, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na kapusuan. Sa verse 20, gayon din, batid ng Panginoon ang iniisip ng marunong ay walang
kabuluhan. Kaya huwag ipagmalaki ninuman ang magagawa ng tao para sa iyo ang lahat ng ito. So wala talaga tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Diba si Haring Solomon nga na pinagkalooban ng pinakamatalino sa buong mundo, pinakamahusay. Imagine mo kahit yung langgam na intindihan niya kung ano ang kanilang galaw, kung ano ang kanilang diskarte, kung ano ang kilos nila. At imagine po ninyo, ay ayon po sa pag-aaral po namin sa Bible Scholar, ito po daw si Haring Solomon, yung mga insekto, no? Nakakaunawa siya kung ano ang ibig sabihin ng mga insekto. Kaya nga, mas maraming ibigay ang pangalan sa kanila ni Solomon. Ayon po sa, babasahin po natin yung history o kasaysayan ni King Solomon. Kasi dahil sa kanyang sobrang talino na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. So gano'n po, hindi ang katalinuhan ipinagkaloob sa kanya, pero ang sabi niya bandang muli ng kanyang buhay, diba? Sabi niya walang kabuluhan, walang saysay ang lahat ng ito, maliban na may takot ako sa Panginoon. So dapat po natin maunawaan, mga kapatid, na ang talino na tinataglay po natin ngayon bilang makakakilala na tayo sa Panginoon ay gamitin po natin sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Mas mabes, mas kaaya-aya, at mas papalain ka ng Panginoon sa taglay mong talino yan. At ang talino na yan ay hindi lamang sa tinatawag na dahil mataas ang grade, dahil hindi ito yung tinatawag na diskarte mo sa buhay. So, ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga plano mo? Ano ba yung desire mo talaga sa Panginoon? So, mangyayari lamang po yan kapag ikaw ay talagang naniniwala doon sa sinasabi na Panginoon. No? So, pangalawa po, apat lamang po ito o tatlo. Dito pa rin sa verse 23, una, huwag ipagyabang ang matalino, ang matatalino, ang karunungan. Number 2 po, huwag ipagyabang ang lakas ng kanyang lakas. So sa ating pong binasa kanina, binanggit din po ni Jeremiah na huwag mong ipagyabang, sabi po rito, unang malakas ang lakas ng kanyang taglay, hindi lang mayaman ang kanyang kayawanan. So, minsan ang mga tao, kapira nila, malakas pa naman ako. Hindi pa naman ako. Tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Diba? Bata pa naman ako. Tsaka na lang ako lalapit sa Panginoon. Kapag, kung kailangan na. So, hindi na kaya. Diba sa mga chapter 11, makikita po natin doon.